Kung ginawa niyo lang ang trabaho niyo, hindi tayo aabot sa ganito. Kaso mga pakialamero kayo. Paano hindi makikialam? Kayo ang pumapatay para gamitin ang mga dugo ng mga biktima nyo sa paghalo ng simento. Kahit ilang balding dugo pa yan, matitibag pa rin ang tulay dahil mas marami pa ang kinurakot nyo imbis na pambili ng mga materyales. At sino ka para pagsabihin ako ng ganyan? Maya-maya ikaw naman ang isusunod kong papatayin para malaman mo kung sinong kinalaban nyo. Mga demonyo kayo! Kayo ang dapat na mamatay! Hindi ang mga inosenteng bata at naninirahan dito sa isla! Ang titigas kasi ng mga ulo nyo. Kaya may kalalagyan ng sino mang humahadlang sa mga plano namin. Hoy! Layuan mo sila! Hindi nga ako nagkamali na may ginagawa kayong masama. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng utos mo. Pero ang pumatay hindi maaari ipagpawalang bahala. Kampung ka ng kadiliman. Kaya ang dapat sa'yo parusahan. Akala mo ba'y mapipigilan mo kami? Ito lang ang tanging paraan para makatikim kami ng sariwang dugo at laman ng tao. Hindi lang yon. Kumikita pa kami ng malaking halaga sa porsyento na ibinibigay sa amin ng mga kontraktor namin. Wala naman silang pakialam sa mga tao. Kahit mamatay o maghirap, basta magkapera lang sila. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at tapalan mo ng pera yung mga mata at bibig mo. Kung gusto mong hindi madamay sa mga pakialamero ito. Hindi ako magiging katulad nyo na walang awa. Hindi ko sisirain ang pagkatao at dignidad ko para lang sa pera na hindi ko pinaghirapan. Kaya pagbabayaran yung kasamaan yung to. Walang hiya ka! Ang braso ko! Hindi lang braso mong puputulin ko bilang kabayaran sa buhay ng mga taong pinatay nyo. Aray! Maagang nagising si Anika upang makapagluto ng almusala. Sa gayon ay makakain na ang kanyang amang si Manggorio. Sapagkat may iniinom itong gamot upang mapabilis ang paggaling ng namamaga nitong paa at mga natamong sugat ng madulas sa gubat. Bitbit ang mga kahoy na gagawin sanang uling. Nawalan siya ng balanse, kaya't napilayan siya at nagkaroon ng malalim na sugat sa paa at sa braso. Tay, kumain na po muna kayo para lumakas kayo. May natirang isang basong bigas pa naman kaya naglugaw na muna ako. Anak, pagpasensya mo ng tatay ha. Naging pasalin mo pa ako. Mahal na mahal ka namin ni June. Kaya kailangan na alagaan kita. Kagaya ng pag-aalaga mo sa amin. Babawi ako sa inyo mga anak kapag gumaling na ako. Huwag mo munang isipin yan, Tay. Ang importante ay magpalakas ka. Bukas ay maghahabi na ako ng mga bag kapag natuyo na ang mga ibinilad kong abaka para kahit papano may pambili tayo ng pagkain. Tsaka graduating naman tong si June sa elementarya. Hindi siya pwedeng huminto sa pag-aaral. Kung hindi lang sana ako napilayan di sana nakapagtrabaho na ako sa bukid. Ako nang bahala, Tay. Magpahinga na muna kayo rito sa bahay. Maagang nabiyudo si Manggorio matapos na isilang ng asawang bunso nilang anak na si June. Tanging sa kumadron at tradisyonal na manggagamot umaasa ang mga taong naninirahan sa baryo dahil malayo ang ospital sa naturang lugar. Kinakailangan pa nilang tumawid ng dagat, sakay ng bangka upang makarating sa bayan. Matapos na mailuwal ang sanggol, ay humina ang tibok ng puso ni Aling Tina. Dahilan ng pagpanaw nito. Hindi na muli nag-asawa si Manggorio sapagkat naging abala na ito sa pagtatrabaho para sa dalawang anak. Naging mahirap din sa kanilang transportasyon ng kanilang mga produkto dahil sa kakulangan ng sasakyang pantawid dagat. Tay, bukas po sasama ako kay Aling Lorna sa bayan para po ilako tong mga nagawa kong bag. Sabi niya, maraming mga turista sa terminal na pinupuntahan niya tuwing araw daw po ng Miyerkules. Anak, alam mo namang ayaw ko kayong tumatawid ng dagat, hindi ba? Mula nung nalunod ang tilando mo ng tumaubang bangkang sinasakyan nila. Natatakot na akong tumawid pa ng dagat. Mami, may mangyari pang masama sa inyo. Lalo na't hindi pa naman dumarating kagad ng tulong. Tsaka mahigit kalahating oras pang nalakbayin sa dagat bago makarating sa daungan. Tay, kung oras mo na talaga,
oras mo na. Ang iba nga riyan, umiinom lang ng tubig, namamatay na. Isa pa, hindi pwedeng tumunganga lang tayo rito. Walang magbibigay sa atin ng pera. Sana gumaling na ako. Para ako na naghahanap buhay nang hindi na kayo nahihirapang magkapatid. Kaya ko naman po eh. Tsaka, kailangan yung pagalingin ng pilay nyo. Ang sabi ni Lolo Nonoy, malaki ang pinsala nyo sa paa. Bukod sa pilay eh, namamaga pa yung sugat nyo. Buti na nga lang, nakahingi ako ng libreng antibiotic kay Kapitan para mainom nyo. Siya nga pala tay, kumikirot pa ba ang sugat nyo? Hindi na masyado anak. Mamaya maglaga ka ulit ang dahon ng bayabas para mabilis na maghilom ang sugat ko dahil yun ang pinanguhugas ko eh. Sige po. Sa edad na 18 ay tanging grade 6 ang natapos ni Anika dahil walang paaralan ng high school sa kanilang baryo. Wala rin silang sapat na pera upang makapagpatuloy siya sa pag-aaral kaya tumutulong na lamang siya sa kanyang ama sa paghahanap buhay. Ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na makapag-aaral pa siyang muli. Sana naman maisipan ng gobyerno na makapagtayo ng tulay mula rito sa isla para naman hindi na tayo mahirapan pa. Yan din ang nilalakad ni Mayor upang mapadali na ang ating paglalakbay. Sadyang napag-iwanan na kasi tayo eh. Tsaka ilang beses nang may nalunod dahil sa pagoda. Bigla-bigla na lang kasi lumalakas ang hangin. Nasang dahilan ng pagtaob ng mga bangka. Oo nga tay, para naman may tsansang makapag-aral ang mga kabataan dito sa baryo. Ni wala pang ang nakatapos ng high school dito eh. Uunahin pa ba ang pag-aaral kaysa pambili ng makakain? Ni hindi nga tayo maabutan ng tulong ng gobyerno dito eh. Imbis na tulungan ng mga katulad natin mga nasa lilayan ng lipunan, binubulsa nila ang mga pera na hindi naman dapat sa kanila mapunta. May klinika nga rito sa baryo natin, pero minsan lamang kung bumisita ang doktor. Kulang sa gamot at kasangkapan pang medisina. Nagsusumikap po ako na makapag-aral muli tay. Magtatrabaho muna ako sa ngayon. Dahil wala naman sa edad ang pag-aaral eh. Oh, nandiyan na si Lorna. Baka alis na kayo. Tay, inihanda ko na po ang mga kakailanganin nyo rito. Mamayang tanghali, uuwi rin naman si Jun eh. Anak, mag-iingat ka ha. Huwag na po kayong mag-alala, tay. Kaya ko po ang sarili ko. Tsaka kasama ko naman si Aling Lorna. Tiwala lang, tay. Sana nga maubos ang mga bag na gawa ko. Humalik siya sa noo ng ama bago lumabas ng bahay. Humugot ng malalim na buntong hininga si Mang Goryo habang tinatanaw ang papalis na anak. Ay, gustuhin ko mang makapagtapos kayo ng pag-aaral mga anak. Ngunit sadyang mapagbiro talaga ang tadhana. Ito pa nangyari sa akin. Hirap pa akong makatayo dahil nabali pa ang buto ko sa paa. Tanging talbos ng kamote at saging na saba ang kanilang pagkain sa tuwing wala silang bigas. Mabuti na lamang at may mga pananim sila sa kanilang bakuran. Kaya't kahit papano ay nakakarao sila sa araw-araw. Aling Lorna, aalis na ba tayo? Ay oo, Ineng. Hinihintay ko lang si Benji. Paparating na rin yun. Sasama pala si Benji? Ang ingay-ingay pa naman nun. May sinasabi ka ba, Ineng? Ang sabi ko, hintayin na lang po natin siya. Siya kasi ang magiging bangkero natin ngayong araw. Mabuti nga napakiusapan ko eh. Naku, si Benji? Marunong ba siyang mamangka? Mamaya, tumaubang bangkang sasakyan natin eh. Marunong siya. Nung isang araw siya nga ang kasama namin eh. Kahit na pag-gewang-gewang, ligtas naman kami nakarating dito. Hindi pa nga talaga siya marunong. Oh, wala na kayong nakalimutang dalhin? Pasensya na't nahuli ako dahil may inutos pa si inay sa akin eh. Wala na. Nandito na ang lahat eh, ikaw na lang ang kulang. Abay, humuhugot ka pa, Aling Lorna. Alam kong wala pa kayong asawa, pero hindi ikaw ang tipo kong babae. Si Anika siguro, pwede pa. Tigil-tigilan mo ako, Benji Tulungan mo na nga lang kami sa pagbubuhat ng mga walis at bag. Basta't ikaw, kahit hindi mo na iutos yan, tutulungan talaga kita. Magkababata sina Benji at Anika.
Ngunit mas matanda ito ng 2 taon sa dalaga. Matagal na itong may gusto kay Anika, ngunit kaibigan lang ang turing niya sa binata. Ilang sandali na pasigaw ang dalaga nang magsimula ng magsagwan si Benji sapagkat pagewang-gewang ang bangka. Ano ba yan, Benji? Marunong ka ba talagang mamangka? Magtiwala ka lang sa akin. Tsaka marunong naman akong lumangoy. Sakaling tumaob tong bangka, sasagipin kita. Umayos ka nga. Mamaya, tumaob nga to eh. Mag-focus ka nga sa ginagawa mo. Paano ko makakapag-focus? Nakakasilaw yung ganda mo. May kasama kayo oh. Hindi niyo ba ako nakikita? Sa laki kong to parang invisible na ako ah. May pagganyan pa kayong bitawan ng linya. Totoo namang maganda tong si Anika eh. Ayaw lang niya maniwala. Maganda ka riyan. May maganda bang mata na lang ang namumuti? Samantalang ang balat ko'y sunog na oh. Sus! Kahit na nangingitim ka na, masisilahin ko pa rin ang ganda mo. Kasing liwanag ng bituin yang mata mo, Anika. Hoy! Ayusin mo nga ang pagsagwan. Mamaya mabangga pa tayo sa malalaking bato oh. Huwag kang mag-alala. Malaki naman ang salbabida natin eh. Salbabida? Nasaan? Hindi mo ba nakikita? Ayan oh, si Aling Lorna. Loko-loko ka talagang bata ka. 8:00 na ng umaga dumating sina Anika sa daungan. Itinabi ni Benji sa pangpangang bangka at nagsimula na silang maglakad upang ilako ang kanilang panindang bag na gawa sa abaka at mga walis tambo. Pumunta tayo sa palengke. Maraming tao ngayon doon dahil araw ng Miyerkules. Sigurado ako maraming mamimili at natitiyak kong magugustuhan nila ang mga paninda mo, Anika. Ang gaganda pa naman ng disenyo ng bag na yan. Siyempre naman. Magandang gumawa eh. Ikaw kanina ka pa ha? Tara na nga. Buhatin mo na yung mga dala natin. Sus, hindi na mabiro. Alam nga naman si Aling Lorna ang sasabihin kong maganda. Halatang hindi naman. Hoy ikaw, Benji! Nung kabataan ko maganda rin ako, no? Kasing payat ako ni Anika. Maraming ang naglalaway sa alindog ko. Kung marami naglalaway, bakit di ka ba nakapag-asawa? Naging pihikan kasi ko. Wala akong natipuhan. Gusto ko kasi ng mayaman at gwapo. Pero wala naman talaga mayaman sa isla. Puro dukha. Di sana pumunta ka rito sa bayan para naman makabingwit ka ng mayaman na bulag. Bakit naman bulag pa? Para hindi makitang itsura ni Aling Lorna at hindi tumakbo. Hoy, grabe ka naman kay Aling Lorna. Mabait naman siya. Namumuro ka na talaga sa panlalait sa akin, ha? Mamaya hindi kita bayaran, sige ka. Nako, hindi pwede yan ha. Nagkandakuba na ako sa pagkarga sa mga walis at bag na binibenta nyo. Pues, tumahimik ka. May mga turistang lumapit sa kanila at bumili ng bag at walis. Napahanga si Anika dahil tila totoong manika ang kanyang kaharap. Maputi, matangos ang ilong at kulay asul ang mga balintataw. Grabe, ang ganda-ganda niya. Para siyang buhay na manika. Ay, oo nga. Nung kabataan ko, ganyan din ako ka-sexy eh. Huwag nga kayong managinip ng gising. Kung may kamukha man kayong manika noon, Aling Lorna, yun ay ang manika ng mangkukulam. Ni sa kalingkingan ng magandang babaeng yan walang-wala kayo. Siguro kalyo, pwede pa. Naku, paano ba yan, Aling Lorna? Ilalait ka na naman Huwag mo na siyang bayaran pa. Uy, hindi pwede no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tsaka alam kong may katangian yan si Aling Lorna na wala ang mga turistang yan. Kahit na malapad ang kanyang ilong, bagay naman sa bilugan niyang muka. Alam niyo bang ang mukhang yan ang natitipuhan ng mga foreigner? Hala, baka naman dito ka pa makatagpo ng forever mo, Aling Lorna. Ayun lumingon yung kanu rito. Baka nagustuhan ka niya. Talaga? Sandali at aayusin ko lang ang buhok ko. Ay, oo nga po, Aling Lorna. Papalapit siya rito. Nasa na siya? Ay, dumiretso. Hindi pala ikaw ang pakay niya, kundi ang babaeng yun. Ay, sayang.
Pero baka meron ka pang makikilala. Ang daming turista rito, oh. Masaya silang nag-uusap at kinikilig pa si Aling Lorna sa pambobola ni Benji. Ilang sandali pa'y narinig nila ang usapan ng mga tindera na magpapatuyo ng tulay mula sa pantalan patungo sa isla na tinitirhan nila. Upang makasiguro sa narinig, ay nakisali si Aling Lorna sa usapan ng mga tindera. Mabuti naman kung magpapatayo ng tulay ang gobyerno patungo sa isla. Hindi na ako mahihirapan na magsagwan. Ang bigat-bigat pa naman ni Aling Lorna. Ay, salamat naman kung ganun. Hindi na tayo mahihirapan pa sa pagtatawid ng ating produkto. Tsaka makakapag-aral na ako sa high school. Magpapatayo pa lang. Ni isang semento nga, wala pa eh. Libre naman ng mangarap ah. Panira ka talaga palagi. Nahinto ang kanilang bangayan nang may bumili sa kanila. 2 bag na lamang natira sa 8 bag na dala niya. Labis ang saya ni Anika dahil marami-rami ang kanyang kinita sa araw na yun. Hanggang sa mapansin ng isang turista ang kakaibang kwintas na suot ni Benji. Pasensya na po sir. Hindi ko po ito pinagbibili. Bigay pa kasi ito ni Lolo Nonoy sa akin eh. Ay, oo nga no. Ngayon ko lang napansin. Lumiliwanag sa tuwing natatamaan ng sikat ng araw ang kulay pula na bato. Nagpupumilit pa ang lalaki at nag-alok na bibigyan si Benji ng 500. Ngunit malaki ang halaga ng kwintas na yon sa binata dahil ipinamana pa yun ng kanyang lolong albularyo kay Lolo Nonoy bago yun ibinigay sa kanya. Umalis na lamang ang turista at tanging bag na lang ang binili. Gustong-gusto talaga niya ang kwintas mo. Saan kaya nakakakuha ng ganyang mga bato? Para naman may dagdag sa mga paninda natin. Ha? Hindi basta-bastang bato to, no? May basbas to mula sa ninunong babaylan. Matanda na si Lolo Nonoy, kaya't sa akin niya pinamana to. Pero wala talaga sa isip ko ang manggamot eh. Ang sabi niya, balang araw, magbabago rin daw ang isip ko. Dahil ramdam niya na ako raw magmamana ng kakayahan niya. Pero malabong mangyari yun. Eh di subukan mo. Nakapwesto na tayo rito. Oh. Kaya kunwari, manghihilot ka. Baka naman may maniwala na albularyo at manghihilot ka nga. Baka matakot pa sa akin at sabihin na hinihipuan ko sila. Wag na. Itong walis at bag na lang ang tinda natin. 4:00 na ng hapon sila umuwi. Bumili ng bigas ang dalaga at sariwang isda upang pagsaluhan nilang mag-aama. Ang swerte talaga ng tatay at ng kapatid mo sa'yo, Anika. Sigurado akong maswerte din ang magiging asawa mo. Wala pa sa isipan ko ang pag-aasawa. Ang makatulong muna sa pamilya, yun ang prioridad ko. Hindi pa nga ako nakakapag-aral ng high school eh. Ayokong mag-asawa na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Marunong ka namang magbasa at magsulat. Pwede na yun. Tawagin mo na nga si Aling Lorna. Nalibang na sa pagkwekwentuhan sa mga tindera oh. Hindi na tungkol sa tulay ang pinag-uusapan nila eh, kundi sa love life na. Ibibida na naman nun ang mga nanliligaw sa kanya. Pero ni isa walang nakatuluyan. 7:00 na ng gabi nakauwi si Anika. Sapagkat mula sa daungan ng bangka ay mahigit 40 minuto pa ang kanyang lalakarin patungo sa kanilang bahay. Hinatid siya ni Benji at nadatnan niyang kumakain ng talbos ng kamote ang ama't kapatid. Tay, may dala po akong bigas. Sandali at magsasaing lang ako. May dala rin akong bangus na pwede nating ipang-ulam. Ay mabuti naman kasama mo tong si Benji. Nag-alala na ako dahil ginabi na kayo sa pag-uwi. Si Aling Lorna kasi nawili sa pakikipagkwentuhan sa mga tindera. Pero tay, naubos po yung bag na gawa ko dahil maraming turista sa bayan. Tsaka, alam niyo po ba, narinig namin sa mga tindera na sa susunod na buwan na raw mag-uumpisang pagpapagawa ng tulay. Naku, pag nagkataon mapapadali na po ang pag-aangkat natin ng produkto sa bayan. Ay sana nga matuloy yan. Mang Goryo, aalis na po ako. Magandang gabi po. Benji, salamat sa paghatid mo kay Anika ha. Ay, walang anuman po. Sa susunod na araw naman, Anika. Kita-kits tayo. Ay,
Akala ko dito ka na maghahapunan. Hintayin mo na lang na maluto itong sinaing tsaka pritong bangus. Ay, hindi na. Sumasakit na ang tiyan ko sa dami ng kinain ko kanina eh. Parang magbabawas na nga ako eh. Ha? O sige na nga, umuwi ka na. Kaya palang baho ng dampi ng hangin kanina eh. Uuwi na nga ako. Ang sakit na ng tiyan ko eh. Hindi ko na talaga mapigilan. Natatawa pa si Anika habang tinatanaw palayo si Benji. Malapit lang naman ang bahay nito sa kanila, kaya't patakbo itong umuwi. Ang binata ang pinakamalapit niyang kaibigan, sapagkat ito ang madalas niyang tagapagtanggol sa tuwing inaaway siya ng mga kaklase nila noon. Ngunit tanging kapatid lamang ang turing niya sa binata, kahit na alam niyang matagal na itong may gusto sa kanya. Anak, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka eh. Inihahanda ko lang po itong mga abakang gagawin kong bag bukas, Tay. Hindi pa naman ako inaantok eh. Huwag mo masyadong bugbugin ang katawan mo sa trabaho. Mamaya magkasakit ka pa eh. Ayos lang naman po ako, Tay. Isa pa, nakaupo lang ako sa gilid ng kalsada buong araw. Si Benji po ang taga-bitbit tsaka taga-tawag ng mga mamimili. Mabuti na lamang tandyan si Benji. May taga-buhat kayo. Sadyang mabait na bata talaga yon. Loko-loko ka mo. Paano hindi sasakit ang tiyan niya eh? Walang tigil ang kadaldalan. Mula umaga hanggang makauwi kami, walang preno talaga ang bibig. Parang hindi na uubusan ang kwento. Kaya ayun, kinabag tuloy. Ayaw mo nun hindi ka aantukin. Kawawa nga si Aling Lorne. Madalas niyang napagtitripan. Mabuti na lang, hindi pikon dahil nabobola niya. Nakakatuwa talaga si Benji. Matapos mo rin anak, matulog ka na ha. Opo, Tay. Kinabukasan ay maagang gumising si Anika upang gumawa ng mga bag na gawa sa abaka. Tinutulungan rin siya ng kapatid niya upang marami-rami ang kanilang magagawa. Napadaan si Benji sa tapat ng kanilang bahay, kaya't napansin niyang magkapatid. Oh, Anika! Ang sipag ah! Ang aga mo naman. Saan ba ang punta mo ngayon? Mukhang nakabihis ka. Mag-a-apply kasi ako bilang construction worker. Dumaan kagabi ang pinsan kong si Miguel sa bahay. Ang sabi niya, naghahanap na daw ng mga trabahador sa gagawing tulay. Talaga? Baka pwede ako ron. Lalaki ang kailangan, hindi babae. Gumawa ka na lang ng bag dyan. Kaya ko namang magtrabaho ng gawaing panlalaki ah. Mas malakas pa nga ako sa'yong magbuhat ng mabibigat eh. Lalaki nga ang hinahanap. Ang kulit mo rin eh. O siya, baka mahuli pa ako. Hinihintay na ako ni Miguel. O sige. Mag-ingat ka ah. Tinatanaw ng dalaga ang kaibigan habang lumalakad palayo. Gusto niya magtrabaho dahil malaki-laki ang kanyang sasahurin kung sakaling matanggap siya sa construction. Kahit maging helper man lang, sapagkat sapat lang sa pambili ng pagkain ang kinikita niya sa paggawa ng baga. Lalaki ang kailangan. Pwede naman akong magpanggap na mukhang lalaki ah. Magpapagupit lang ako ng maikli at magdadamit panlalaki. O anak, si Benji ba yung kausap mo? Opo, Tay. Mag-a-apply sila ni Manuel bilang construction worker sa gagawing tulay. Nag-uumpisa nang maghanap ng mga trabahador. Sayang. Kung hindi lang sana ako baldado ngayon ay makakapagtrabaho pa ako roon. Huwag kang mag-alala, Tay. Gagawa ko ng paraan para matustusan ang pangangailangan natin. Kinahapunan, nakita ni Anika si Benji sa daan, kaya't dali-dali niyang pinuntahan ito upang tanungin kung nangangailangan pa ng mga trabahador. Benji, kumusta? Natanggap ka ba? Oo, 500 kada araw ang sasahurin. Sa wakas, makakahawak rin ako ng malaking halaga ng pera. Benji, tulungan mo naman ako. Ipasok mo ko ron. Kaya ko naman ang trabahong yun eh. Lalaki nga ang kailangan, hindi babae. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sus, problema ba yun? Kaya ko namang maging lalaki. Marunong ka namang gumupit ng buhok. Oh, itong gunting. Gupitan mo na ako. Sige na. Naku, paano kung mabisto tayo? Hindi naman nila malalaman kung wala kang pagsasabihan. Sige na, gupitan mo na kasi ako.
para maging lalaki na ang itsura ko. Ay, pambihira ka talaga. Sige na nga. Wala nang nagawa si Benji kundi ang sundin na lamang ang pakiusap ni Anika sa kanya. Matapos niya itong gupitan ay tumawa pa siya dahil nanibago siya sa maikling buhok ng kababata. Ano ba yan, Anika? Hindi bagay sa iyong maikling buhok. Parang bagito na hindi makabasag pinggan. Siya! Basta, bukas na bukas. Samahan mo ako sa pinag-applyan mo Hindi naman nila malalaman na babae ako Marunong naman akong magpakalalaki. Kaya mo bang magbuhat ng semento? Baka naman lalamya-lamya ka. Gusto mo buhatin pa kita riyan Di hamak na mas malaki ang katawan ko kaysa sayo, no? Wala yan sa laki ng katawan, kundi sa lakas. Baka imbis na magtrabaho ka ikaw pa tong bubuhatin dahil nahimatay ka na. Lah, sanay ako sa trabaho, no? Baka nakakalimutan mong tumutulong ako sa pangunguling kay tatay. Kaya ko kayang buhatin ng isang sako. Oo na, naniniwala na ako. Bukas sasamahan na kita. Kailangan ko talaga ang trabahong to para naman maipagamot ko si tatay sa bayan. May pupuntahan ka pa ba? Wala na. Kinuha ko lang tong mga pinatuyo kong abaka sa burol kanina. Uuwi na rin naman ako Basta, bukas, maaga pa tayong aalis dito Oo na, tol. Mag-ensayo ka ng kumilos at boses lalaki para hindi ka mabisto. Huwag kang mag-alala. Kaya ko yan. Ako pa. Nagsuot ng sombrero si Anika upang hindi gaanong mapansin na nagpagupit siya ng buhok. Kahit papano nagkaroon siya ng pag-asa na makapagtrabaho upang makapag-ipon ng pera. Pagdating niya ng bahay, ay agad siyang naghanap ng maluwag na damit na gagamitin niya sa pag-a-apply ng trabaho. Kinabukasan, maagang nagising si Anika. Napansin ni Mang Goryo ang bago niyang itsura. Kaya't nagtaka ito sa biglaang pagpapagupit ng anak. Anak, ang aga mo naman yatang nagising. May pupuntahan ka ba ngayon? At saka, bakit sobrang ikli naman yata ng gupit mo? Mukha ka ng lalaki Talaga, tay? Oo. Pero bakit naman bigla niyang pagpapagupit mo ng ganyan? Noon ayaw mong paiklian ang buhok mo. Mag-a-apply kasi ako ng trabaho kailangan na maikli ang buhok. Sige tay, maliligo muna ako. Sige anak. Ay nako, pambihirang bata ito. Kung ano-ano na lang ang pinapasukan trabaho para lang magkapera. Kahit na ayaw niya noon nagupitan ng mahaba niyang buhok nagawa niya ngayon dahil sa hirap ng buhay. Ay nako, sana makalakad na ako para naman makapagtrabaho na ako na maayos. Kahit papano natuto si Mang Goryo sa paghahabi ng sombrero na gawa sa abaka na nilalako ni Anika sa bayan. Ngunit naging matumal ang bentahan sa tuwing walang turista. Kaya't gano'n na lamang ang kagustuhan ng dalaga na makapagtrabaho sa pagpapagawa ng tulay sa isla. Tay, hihiramin ko muna ang lumang pantalon mo Ibabalik ko na lang mamaya pagka uwi ko. Ano ba yung itsura mo, anak? Maging ang pananamit mo nagbago na. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Huwag kang mag-alala, tay. Babae pa rin ako. Ito lang talagang naisipan kong paraan sa ngayon upang kumita ng malaking pera. Sige tay, aalis na po ako Dadaanan ko pa si Benji sa bahay nila Anak, mag-iingat ka ha. Kayo talagang dalawa kung ano-ano na ang pinagagagawa nyo. Napapailing na lamang si Mang Goryo sa inakalang nagbago na ang pananaw ng anak sa kanyang kasarian. Kaya't naging pusong lalaki na ito dahil sa madalas na pagsama kay Benji. Ngunit hindi naman niya masisisi ang anak sapagkat ito na ang naghahanap buhay para maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Huy Benji, gising na! 7:00 na Akala ko ba maaga tayong aalis? Mamaya maunahan pa ako ng iba Inaantok pa ako Bumangon ka na! Nangako ka sa akin na sasamahan mo ko ngayon. Anika? Ikaw na ba yan? Grabe, parang tomboy na tomboy Ano? Bagay ba sa akin ang forma ko, ha? Hiniram ko ang pantalon na to ni tatay.
kapag natanggap ako sa trabaho, samahan mo akong mag-ukay-ukay para naman may maisuot akong damit. Oo na, magbibihis lang ako. Ang sarap pa sanang matulog eh. Hindi ka na ba maliligo? Magmumug ka naman, uy! Naaamoy ko pa ang panis mong laway eh. Oo na nga. Atat ka naman masyado eh. Naputol tuloy yung magandang panaginip ko. Mamaya mo na lang ituloy yan. Ang importante sa ngayon, makapasok ako sa trabaho. Pikit matang nagbuhos ng tubig si Benji sa katawan. Wala pang 5 minuto ay agad na siyang natapos sa paliligo at magbibihis. Oh, tayo na. May mga muta ka pa Tanggalin mo nga yan. Nakakadiri eh. Minamadali mo ako tapos magrereklamo ka? Baliw ka rin talaga eh, no? Teka. Dapat hindi Anika ang gagamitin mong pangalan. Dapat syempre panlalaki. Nick na lang. Para hindi ako malito kung sakaling tawagin ako. Pwede. Talagang handang-handa ka na. Siyempre naman. Hindi na dapat pinalalampas ang magandang oportunidad. Lalo na't kinakapos na talaga kami. Naaawa naman ako kay tatay tsaka kay June sa tuwing nauubusan kami ng bigas. Basta yung boses mo ha. Baka makalimutan mo at lalamya-lamya ka mamaya. Paninindigan ko ngayon ang pagiging lalaki. 9:00 na nang makarating sila sa gusali na kanilang aaplayan. Kinakabahan pa si Anika dahil baka mabisto siya na mag-i-interview sa kanya. Ngunit dahil taga-sityo baybay siya at kilala niya si Miguel na siyang pinsan ni Benji, ay agad siyang natanggap. Kaya't ganun na lamang ang kanyang tuwa. Lumabas siya ng gusali na namumutawi ang ngiti. Binatukan pa niya si Benji na nooy nakaupo sa silang kahoy sa labas ng gusali habang naghihikaba. Tanggap ako, tol! Sinabi ko, kilala niyo akong magpinsan. Ay, aray ko naman. Iba ka rin talaga pag natutuwa, no? Nananakit. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang eh. Ilang linggo na lang, mag-uumpisa na tayo. Kinakailangan kong ihanda ang aking sarili para sa nalalapit na trabaho. Sa gayon makapag-ipon ako ng pera para sa kinabukasan namin. Oo na. Ilang beses ko na yung narinig. Oh, saan na tayo pupunta ngayon? Ay, samahan mo nga pala ako sa ukay-ukay. Para naman may maisusuot akong pantalon tsaka t-shirt. Wasak-wasak na tong pantalon ni tatay Kung nakakapagsalita lang to, siguro sasabihin nito, pagpahingayin niyo na ako. Habang namimili na bangga ni Anika ang isang lalaki, matipuno ang katawan at may mapupungay na mga mata. Nagkatitigan sila, kaya't hindi maiwasan ng dalaga na mapahanga sa maamong mukha nito. Ay, pasensya ka na, Totoy ha. Hindi ko sinasadya. Totoy? Oo nga pala. Pasensya na rin ho kayo. Hindi ko rin ho kasi kayo napansin eh. Tumango ang lalaki at muling bumalik sa pamimili ng mga pantalon. Siniko pa siya ni Benji dahil napagkamalan pa siyang bagito. Akalain mo yun? Tinawag kang Totoy? Oh, napapaniwala mo na mga tao na lalaki ka talaga. Tumahimik ka nga riyan. Mamaya may makarinig pa sa atin eh. Kumakati talaga ang bibig mo kung hindi magsasalita. Hindi ka ba tapos sa pamimili ng pantalon? Mahigit 1 oras ka nang naghahanap pa. Sandali na lang to. Kahit 3 piraso okay na. Ang laki kasi ng mga nakukuha ko eh. Dapat kasi sa pambata ka pumili ng maisusuot mo. 4'11 ba naman ang height mo? Dito ka pa sa pangmatanda. Tsaka ang payat mo pa. 3 pantalon pero mahigit 1 oras na, wala ka pang nahahanap. Heto na nga may nakita na. Puro ka reklamo dyan. Hindi mo naman ako tinutulungan. Pang 5 pwesto na tong pinuntahan natin. Nakakapagod maghanap. Matapos na makabili, umuwi na rin silang dalawa. Ngunit hindi naalis sa isipan ni Anika ang binata na kanyang nakabangga. Napapangiti pa siya dahilan na mapansin siya ni Benji. Uy, kanina ko pa napapansin parang nagniningning yung mga mata mo Siguro malakas ang tama ng lalaki na kabangga mo kanina, no? Anong pinagsasasabi mo? Hindi kaya.
Masaya lang ako dahil natanggap na ako sa trabaho. Malaking tulong kaya sa amin yun. Sus, sa tinagal-tagal natin magkakilala, alam ko ang bawat kilos mo, no? Kahit masaya ka, hindi ganyan kung kumislap yung mga mata mo. Kung ano-anong mga pinagsasasabi mo. Ayan na yung bangka oh. Sumakay na nga tayo. Pagdating nila ng Pangpang ay nakasalubong nila si Aling Lorna. Naabala sa pagkipagkwentuhan sa ilang mga kababaihan. Benji, dun tayo dumaan. Baka mapansin ako ni Aling Lorna sa ganitong ayos eh. Mamaya, magtanong pa yun kung bakit nag-ayos akong panlalaki. Rinig pa rito ang kwentuhan nila, oh. Ang lakas-lakas talaga ng boses niya. May mga nawawalang bata raw sa bayan. Narinig ko yun sa radyo na pinapakinggan ni tatay. Ay nako, alam mo naman ng mga kabataan ngayon. Pinagsasabihan lang ng mga magulang ay naglalayas kagad. Karamihan, sumasali sa grupo para magnakaw. Katulad nung isang linggo, pinuntahan ako ng mga bata para hingian ng pera. Kalain mo yun, pinakitaan pa ako ng kutsilyo. Baka kung saan-saan na pumunta ang mga batang yun dahil pinaghahanap na ng mga pulis. Ay, oo nga no. Tara na, tumitingin na si Aling Lorna rito. Tinawag ng babae si Benji. Ngunit nagkunwari itong hindi narinig at dali-dali silang naglakad. Anika, bilisan mo. Nakita nga niya tayo. Takbo! Magsichismis lang naman yan eh. Ang dami na naman sigurong nasagap na balita. Sinabi mo pa, kaya nga nahawa ka na sa kadaldalan niya eh. Humahangos na nakarating sila sa bahay ni na Benji. Nagtatawanan pa silang dalawa ng dumiretso sa likod ng bahay. O siya, uuwi na ako ah. Salamat sa pagsama sa akin. Sabik na akong makapag-umpisa sa trabaho. Sus, baka wala pang isang araw eh, tumigil ka na agad dahil hindi mo makayanan yung trabaho. Hindi mangyayari yun no. Lahat kakayanin ko para sa pangarap at pamilya ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Oo na. Sige na, umuwi ka na. Mamaya may makakita pa sa'yo rito sa ganyang ayos. Kahit na anong pang-aasar ni Anika kay Benji, ay hindi pa rin siya iniwan ng kaibigan. Kaya't malaki ang pasasalamat niya sa binata sa lahat ng suporta nito sa kanya. Dumating ang araw ng pagsisimula sa paggawa sa tulay. May mga engineer at kontraktor na dumating sa isla upang suriin ang lugar. Hanggang sa magsimula na ang construction ng tulay. May mga kasamahan din silang trabahador na hindi taga-isla at sa ibang bayan pa nanggaling. Pamilyar ang lalaking yun ah. Siya yung nakabanggaan ko sa ukay-ukay. Oh, Anika, Nick, bakit nakatunganga ka riyan? Mamaya makita ka pa ng mga boss natin at patalsikin ka pa sa trabaho. Kailangan natin magpakitang gilas sa kanila. Nandito pa naman silang lahat. Heto na nga oh. Bubuhatin ko na ang simento. Naku, kaya mo ba talaga? Baka mamaya bigla kang sumuko. Umuwi ka, wala pang isang araw ha? Kaya ko nga. Tsaka ayusin mo ang tawag mo sa akin ah. Mamaya, malaman pa nila na hindi Magandang ako... umaga sa inyo. Ako pala si Derek. Ako nga pala si Ani... si Nick. At siya naman ang kaibigan kong si Benji. Namumukhaan ko kayo. Ikaw nga rin eh. Parang ikaw yung nakabangga ako sa ukay-ukay. Ang liit lang ng mundo, no? Dito pa tayo nagkita uli. Oo. Sa karatig bayan ako nakatira. Derek? Di ikaw palang foreman rito. Sinabi sa akin ng pinsan kong si Miguel. Sir, magkatrabaho na ho kami. Ito kasing si Nick eh. Nagtanong sa akin kung saan namin dadalhin yung mga semento. Alam mo na, naninibago lang sa trabahong to. No problem. Gusto ko lang makipagkilala sa inyo. Mas gwapo pala siya sa malapitan. Ang bango-bango niya. Uy, tol, tayo na. Mamaya, pagalitan pa tayo ni sir. Dali na natin tong mga semento doon. Ha? Sige. Pawis na pawis habang binubuhat ni Anika ang hinalong semento sa balde. Kahit mahirap man ang trabaho, ay tiniis ni Anika yon. Nakaagaw ng pansin ng mga engineer at kontraktor na naroon habang nag-uusap. Nakasuot ng sunglasses sa mga ito. Ay,
Iba talaga kapag mataas ang pinag-aralan. Magtuturo lang ng gagawin at hindi na kailangang magbuhat ng mabibigat. Malaki pa ang sweldo. Hindi katulad sa mga laborer na lahat ng hirap at pagod ay dinaranas. Pero kakarampot na sahod lang ang natatanggap. Oh, parang malalim na naman yung iniisip mo ah. Kung pagod ka, magpahinga ka na muna. Hindi po, sir. Ayos lang po ako. Uminom lang po ako ng tubig. Tama yan, ang init pa naman ngayon. Maiba ako. Ang ganda pala ng lugar nyo rito, no? Payapat nakaka-relax ang tanawin. Siguro, sa mga dayo na katulad nyo, maganda ang isla. Ngunit para sa amin na taga rito, napakahirap ho ng buhay. Kaya't laking tulong sa amin ang pagpapagawa ng tulay patungo sa bayan. Ang init-init, ba't ayaw mo hubarin yung t-shirt mo? Ha? Ay, hindi na. Hindi ako sanay maghubad eh. Bakit naman? Puro lalaki naman tayo rito ah. Tignan mo, pawis na pawis ka na sa suit mong pantalon at t-shirt. Okay lang naman ako, sir. Hindi kasi ako sanay na naghuhubad sa maraming tao. Ay, sir, wag mo nang pahubarin yan. Nahihiya siya dahil ang daming peklat sa katawan eh. Mabuti nga gumaling ng mga galis niyan bago nakapagtrabaho rito eh. Galis? Hoy! Wala akong... Oo nga. Nakakahiya po ang mga peklat ko sa likod. O siya, ikaw nang bahala, Nick. Kung saan ka komportable. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Umalis sa kanilang kinaroroonan si Derek at pinuntahan ng ibang trabahadora. Napakamot-ulong natatawa si Benji sa itsura ni Anika na namumula at tagaktak ang pawis. Ay nako, ayan tuloy. Napansin ni Foreman ang suot mo. Ang laki-laki kasi ng t-shirt mo at pantalon eh. Pwede ka naman magdamit ng panlalaki, hindi nga lang ganyan. May extra jersey ako dun. Akin na nga yan. Hindi mo naman sinabi na pwedeng magsuot ng ganun dito eh. Dali-daling nagbihis si Anika at agad na bumalik sa trabaho. Pag-ewang-gewang pa siyang lumalakad habang binubuhat ang sako ng semento. Dahilan na natawang muli ang kaibigan. Oh, akala ko ba sanay ka sa pagbubuhat ng mabibigat? Parang hindi mo na kaya. Tumahimik ka nga. Siyempre naninibago pa ang katawan ko, no? Masasanay rin ako. Parang ang lakas-lakas mo eh. Hindi mo nga kayang buhatin ng mga sako ng buhangin kanina. Sus, yun lang? Sisiw lang sa akin yun, no? Binuhat nito ang sako ng semento. Ngunit nandilat ang mga mata ng binata nang dagdagan pa ng isang sako ni Anika ang nasa kanyang likuran. Ha? Aray! Pambihira ka naman, oh. Ang bigat na nga. Dinagdagan mo pa. Oh, ang sabi mo kaya mo. Paisa-isa lang. Ikaw naman, dinoble mo pa yung pasanin ko eh. Baka mag-overtime pa tayo, no? Kaya hinay-hinay lang. Baka bukas, lupay-pay ng katawan natin sa trabaho ngayong araw. Di ba nga, ikaw na nagsasabi na kailangan nating magpakitang gilas? Kaya mo na yung 2 sako ng simento. Ikaw pa? Aray! Lumagutok na yung buto ko. Loko-loko ka talaga. Kunin mo na yung isa sako. Ako, kaya mo na yan. Tumunog ang bela, udyat ng kanilang pananghalian. Dumating si Aling Lorna bitbit ang basket na naglalaman ng paninda nitong pagkain. Dumiretso ito kina Benji nang makita nito ang binata. Kaya't dali-daling binalot ni Anika gamit ng damit ang kanyang mukha upang hindi siya makilala at mabisto ni Aling Lorna. Ngunit sadya itong magaling kumilatis ng tao kaya't nakilala niya si Anika. Hoy Anika, kahit na ipulupot mo pa yung damit mo sa mukha mo, nakikilala pa rin kita. Bakit ka nagtatrabaho rito? Hinaan mo nga yung boses mo, Aling Lorna. Ang ingay-ingay mo talaga. Aray! Tanggalin mo yung kurino sa bibigat ilong ko. Puro pa naman simento yan. Oo na, ako na to. Pero wag nyo namang lakasan ng boses nyo. Kailangan ko ang pera. Kaya pinasok ko ang trabahong to. Alam nyo namang hindi pa nakakalakad si tatay eh. Kaya ko naman ang trabaho dito sa construction. Kaya wala namang problema.
Nick ang pangalan ko rito. Kaya sikreto lang natin to ha. Ano bang tinitinda nyo dyan? Pautang nga muna. Utang ka dyan! Hindi pwede! Malulugi pa ako sa'yo! Wala pa kaming sahod. Kakaumpisa pa lang namin. Babayaran ka naman namin eh. Di ba, Tol? Oo nga, Aling Lorna. Sa ganda mong yun eh. Dapat nagpapautang ka. Alam mo bang ang gagwapo ng engineer at saka mga kontraktor na pumupunta rito? Irereto namin kayo sa kanila. Mabait na babae pa naman ang natitipuhan nila. Yun bang katulad mo? Talaga? Sige. O siya, sa katapusan nyo na lang ako bayaran. Basta ipakilala nyo ako sa mga boss nyo. Tumangutango ang dalawa at nagsimula ng mananghalian. Kumikending pa si Aling Lorna habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng ibang mga trabahador. Hanggang magkabanggaan sila ng foreman na si Derek. Nabitiwan ito ang basket kaya't dinampot niya ito. Gayon din ang pagkataranta ng lalaki nang damputin ang basket. Nahawakan nito ang kamay ni Lorna kaya't namula ito habang nakatitig kay Derek. Nakita mo ba yun, Anika? Mukhang magkaka-love life na si Aling Lorna. Mukhang silang tinadhana para sa isa't isa. Ay, sayang. Ang cute pa naman ni Sir. Kung magugustuhan naman ni Foreman si Aling Lorna, pagbigyan mo na. Nandito naman ako para sa'yo. Tsaka malilibre pa tayo ng pagkain. Sakali na ilakad natin si Foreman sa kanya. Oo na nga. Tingnan mo. Kilig na kilig si Aling Lorna. Ipagkakalat na naman niya yan sa mga amiga niya. Yung slow motion nila ni Foreman. Pustahan tayo. Natatawa po si Benji habang pinagmamasdan ng reaksyon ni Aling Lorna. Pangiti-ngiti pa ito habang hinahawi ang buhok na nakatakip sa kanyang pisngi. Napapangiti na rin si Derek sa itsura ng babae. 5:00 ng hapon na. Oras na rin ng uwian. Samantalang may mga trabahador pang naiwan upang mag-overtime. Naroon pa rin ang kontraktor at ang engineer habang nakasubaybay sa ilang mga naiwang construction worker. May 2 barracks na ipinagawa di kalayuan sa ginagawang tulay upang maging pahingahan ng mga manggagawa. Ngunit mas minabuti ni na Benji at Anika na umuwi sa kanilang bahay. Anika, napansin mo ba na may mga trabahador na parang hindi napapagod magtrabaho? Nag-overtime pa sila hanggang ngayon. Oo nga eh. Tsaka, hindi rin sila kumain ng pananghalian, kundi umiinom lang sila ng tubig sa sarili nilang sisidlan. Maging si Foreman Derek, nagtataka nga rin sa kanila eh. Mga kilalang tauhan nyo ng engineer at kontraktor. Ilan sa atin dinagdag lang. Parang mga robot na hindi napapagod. Samantalang ako, ang sakit ng mga kalamnan ko. Mamaya nga, magpapapahid ako ng liniment kay June. Ano, kaya mo pa? Baka bukas hindi ka na pumasok ha? Kakayanin, kahit mahirap. Walang susuko, hanggang sa makapag-ipon. Bumalik sina Benji at Anika sa construction site. Naiwan ni Benji ang bag kung saan naroon ang kanyang kwintas. Sinita sila ng engineer nang bumalik sila roon dahil maging ang kasama nilang foreman ay pinagpahinga na nito sa barracks. Dali-dali nilang kinuha ang bag at agad nang umalis. Napakasuplado naman ng engineer na yun. Bakit naman pinagbabawalan tayo na pumunta ron? Ano bang meron? Alam mo kanina, may napansin akong sisidlan na tanging mga tauhan lamang niyang dapat na kumuha. Para bang may kakaiba silang ginagawa. Maging sina Derek hindi makalapit kung hindi niya pinag-uutos. Yung engineer Rene na yun, napaka-straighto no? Napahinto sa paglalakad ng dalawa nang tawagin sila ni Derek upang tumagay. Ayaw pa sana nila, ngunit lumapit ito sa kanila at nagpumilit. Sige na, halina kayo. Minsan lang naman to eh. Tsaka pampalakas lang ng katawan at pantanggal ng pagod. Si Benji na lang. Hindi talaga ako umiinom eh. Kailan ka pa matututo? Sige na nga. Basta, konti lang Mamaya pagalitan pa ako ni tatay. Ayaw pa naman nun na tumatagay ako. Baka masanay ako at maging lasinggero.
Masaya silang nagiinuman hanggang sa may napansin si Benji ng mga sakong binubuhat mula sa bangka. Batid niyang hindi na mga semento yon, kaya't nagtanong siya kay Derek. Sir, bakit hindi pa sila nagpapahinga? Kanina ko pa napapansin na parang walang kapaguran ng grupong yun, oh. Tsaka hindi rin nakikipagkwentuhan sa atin. Hayaan mo na sila. Gawin na lang natin ang trabaho natin. Maging ako'y pinagbabawalan na makisali sa kanila eh. Sandali lang at naiihi ako. Oh, saan ka pupunta? Diyan ka na lang sa puno oh. Bakit lalayo ka pa? Ha? Basta doon na lang ako banda. Baka pumanghi pa rito eh. Sus, ayaw mo lang makita kung malaki o maliit yung kargada mo eh. Hayaan mo na siya, sir. Talagang may sariling mundo yung kaibigan ko. Hindi pa kasi nakaranas na magkaroon ng nobya yan eh. Kaya sobrang mahiyain. Pang-aagaw ni Benji sa atensyon ni Derek. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Anika na makatakbo palayo sa barracks upang makaihi. Ay naku, ang hirap palang panindigan ng pagiging lalaki. Hindi man madali pero dapat kayanin ko. Sandali, ano tong malapot na nakapako sa lupa? Parang ang lansa. Dugo kaya to? Matapos niyang makaihi ay nanatili siya sa damuhan. Napansin niya ang mga taong may buhat ng sako at balde na bumubuo sa pundasyon ng tulay. Naninaw niya na hindi yun pangkaraniwang tubig dahil kulay pula. 2 baso pa lang ang nainom ko. Hindi pa naman ako lasing. Parang may kakaibang ang ginagawang engineer na yun at ang mga tauhan niya. Bakit kaya ayaw niyang sumali kami sa trabaho nila? Tsaka mula pa kaninang umaga, hindi pa napapagod ang mga tao niya sa pagtatrabaho. Anong klaseng tao sila na walang kapaguran? Anika, Nick. Kanina ka pa dyan ah. Sinong pinagmamasdan mo dyan? Ha? Wala. Umuwi na tayo. Gusto ko na talagang magpahinga eh. Magpaalam na lang tayo kay Sir Derek. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang pagtagay. O sige, inaantok na nga rin ako eh. Habang tumatagal ay paramihan ng parami ang nawawalang kabataan sa isla. Maging sa mga karatig bayan ay naging haka-haka ang pagpapagawa ng tulay ang siyang dahilan. Ngunit pilabulaanan yun ng mga kontraktor at engineer. Dahil ayon sa kanila, walang katotohanan ng ibinabot ng kwento ng mga tao. At ang mga sumasalungat sa proyekto ang isang nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanila. Sa mahigit 1 buwan natin nagkatrabaho bilang laborer, wala naman tayong napapansin na pinapatay ng mga bata. Siguro kurakot meron pa. Baka meron nga silang ginagawa na hindi lang natin nalalaman. Alam mo, Benji, may mga napapansin akong bahid ng dugo. Pero sinabi lang ng isang tauhan ni engineer dahil daw yun sa sugat niya nung maapakan niya yung pako. Pero imposible naman na ganun karami ang dugo na lumabas sa kanyang sugat. Gawin na lang natin ang trabaho natin kung ayaw nating mapaalis. Hindi ko na nga nakikita si Mitoy eh. Ilang araw na. Pero kahapon hinanap siya ng asawa niya. Hindi rin alam kung saan pumunta. Naku, baka naman ng babae. Pero kahit ganun yun umuwi pa rin yun sa kanila. Mag-iisang linggo na siyang hindi nagpapakita eh. Nung araw ng sahod, kasama pa natin siya. Oo nga. Pero yun ang huling araw na nakita ko siya. Habang nagbubuhat ng mga buhangin, ay napansin ni Benji ang punit-punit na damit sa gilid ng dalampasigan. Naalala niya na yun ang suot na damit ni Mitoy nang huli niya itong makita. Pasimple niya yung kinuha at napansin niya ang bahid ng dugo dito. Ngunit natigilan siya nang sitahin siya ng tauhan ni engineer at pinabalik kung saan siya nakatokang magtrabaho. Masama ang kutob ko. Parang may kinalaman nga sila sa pagkawala ni Mitoy. Totoo kaya ang sabi-sabi na inaalayan o binubuhusan ng dugo ang pundasyon ng mga gusali at tulay upang maging matibay? Oh, Benji, tulungan mo muna si Nick sa pagbubuhos ng semento. Opo sir. Hayaan mo na yung mga basura dyan. Mamaya na natin linisin. Pakalat-kalat po kasi. Napalingon pa si Benji sa kinaroroonan ng kanilang foreman
sa pag-aakalang may kinalaman din ito tungkol sa mga patak ng dugo na nakita niya. Oh, bakit parang tahimik ka yata? Naninibago naman ako sa'yo ah. Akala ko ba, kukunin mo ang mga buhangin dun? Tulungan ko na raw muna kayo para madaling matapos ang pagbubuhos. Nick, may sasabihin ako sa'yo mamaya. Oh, bakit mamaya pa? Kung pwede namang ngayon. Mamaya na nga. Ang kulit mo rin eh. Baka may makarinig pa sa atin. Pagalitan pa tayo. Nahinto ang kanilang usapan nang mapadaan sa kanilang likuran si Derek. Tumulong rin ito sa mga manggagawa upang mapabilis ang trabaho. Naninibago sina Benji dahil iilan lamang sa mga tauhan ni engineer ang naroon. Ngunit nagbabantay lamang sa mga manggagawa. Bagamat tuwing gabi tanging parehong grupo pa rin ang nag-overtime. Oras ng tanghalian ay pasimpleng kumain ng dalawa, hiwalay sa ibang mga trabahador. Seryoso silang nag-uusap tungkol sa nakita ni Benji. Nick, naaalala mo ba nung huli nating nakasama si Mitoy? Yung damit niya, natagpuan ko kanina sa damuhan. Tsaka may tsinelas din. Maaaring tama nga ang kutob natin na may nangyayaring masama rito tuwing gabi. Manmanan kaya natin. Isumbong natin sa mga pulis kung totoo nga ang hinala natin. Paano? Wala naman tayong laban sa mapeperang mga tao dito. Sa panahon ngayon, kung marami kang pera, kakampi mo ang batas. Pero kung mahirap ka, kulong ka agad kahit na pagbibintangan lang. Yun lang. Pero hindi naman pwedeng hayaan na lang na marami pa ang namamatay habang ginagawa itong tulay. Anong silbi nito? Kung inuunti-unti na pala ang buhay ng mga taga-isla, ayoko namang umabot sa punto na pati tayo mapahamak dahil wala tayong ginawa kahit na may mga nakikita na tayong kahina-hinala. Aba, seryoso ang usapan ng aking mga anak-anakan na. Oh, anong ulam nyo riyan? Bakit hindi nyo ako hinintay? Itlog, bakit? May masarap na ulam ka bang dala para sa amin? Aba, syempre naman. Anong gusto mo? Adobo o kaldereta? Utang o bigay? Bigay ko na lang. Nasaan ang poging foreman ninyo? May dala akong ulam para sa kanya. Parang nasubsob naman kayo sa harina sa kapal ng pulbo nyo ah. Bawasan nyo nga yan, Aling Lorna. Konti nga lang yan eh. Maputi nga ang pisngi nyo. Pero nangingitim naman ang leg at braso nyo. Paano ka magugustuhan ni Sir niyan? Wala sa itsura yan. Alam nyo ba, mukhang natitipuhan na ako ni Pogi. Nagtama ang aming paningin. Tapos, muntik nang maglapat ang aming mga labi. Kaya ngayon nag-lipstick ako. Bagay ba sa akin, ha? Akala ko atsuete yan eh. O ayan, papunta na siya rito. O Anika, bakit nakabusangot ka? Huwag mong sabihin type mo rin si Pogi. Akin na siya, no? Ibalato mo na sa akin. Nakabusangot? Hindi kaya. Huwag kang ganyan. Mapagkakamalang kang bakla sa itsura mong yan. Lorna, nandito ka na pala. Tamang-tama na nananghalian kami. Dinalang kita ng ulam. Ito, magpakabusog ka. Huwag mo na rin bayaran yan. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Ang bait mo talaga. Sige, salamat ha. Ilahihimatayin si Aling Lorna nang umiti si Derek. 40 na siya at mas matanda siya ng 5 taon sa lalaki. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa na may magkaagusto sa kanya. Ang pogi mo talaga, sir. Kamukha mo si Wawi de Guzman yung gumanap sa Esperanza. Pakiramdam ko tuloy ako si Esperanza. Esperanza? Baka naman Espasol. Mukha kasi kayong espasol sa kapal ng pulbo nyo eh. Tumahimik ka nga riyan, Benji. Nag-uusap pa kami ni sir eh. Muntik nang maibuga ni Anika ang ninunguyan nitong pagkain sa kalokohan ng kaibigan. Pigil ang kanyang tawa habang tinitignan ang mukha ni Aling Lorna na tila kinikilig na nakikipag-usap sa lalaki. Baka gusto mong sabayan kami sa pagkain. Hindi na. Busog na ako. Makita lang kita kumpleto na ang araw ko.
Ilang sandali pa'y umalis na si Derek bitbit ang ibinigay nitong ulam. Tila batang patalon-talon pa ito sa harapan ng dalawa habang kinikilig. Ay hala, tumigil ka nga Aling Lorna. Mamaya lumindol pa rito. Oh. Hindi pa nga natatapos ang ginagawang tulay. Baka masira pa sa pinaggagawa mo. Ikaw kanina ka pa ha? Sinisira mo talagang araw ko eh. Bawiin ko pa yung ulam mo eh. Ay, hindi pwede. Alam mo bang sinabi ko kay Foreman na mabait ka at maalaga? Tamang-tama. Naghahanap yun ng jojowain. Talaga? Mabuti naman kung ganon. O sige, aalis na ako ha. May pupuntahan pa akong birthday eh. Ipagbalot mo na lang kami. Oo ba? Basta wag ninyong kalimutan ha. Ilakad niyo ako kay Pogi. Ay nako, ang lakas ng tama niya kay Sir Derek. Ngayon ko lang nakita na nag-lipstick yan eh. Aba, malay mo. Magkagusto nga si Sir Derek sa kanya. Mapagmahal, maalaga, at higit sa lahat, palagi pang busog kapag siya ang kasama. Kahit na tayo nga nililibre niya. Oo na. Sus, nagtatampo ka pa. Alam mo namang ayoko mapunta ka sa iba eh. Che, tumahimik ka nga. Hindi na malaya ng dalawa na pinagmamasdan sila ni Derek. Napapangiti pa ito dahil kung hindi sila parehong lalaki ay mapagkakamalan nitong magkarelasyon silang dalawa. Kinagabihan ay nagmanman sina Anika at Benji. Bagamat mahigpit na pinagbili ng kanilang engineer, ng mga tauhan lamang nito ang siyang magtatrabaho tuwing gabi at walang sino man ang maaaring makalapit sa kanila upang walang madisgrasya. Anika, sa palagay mo ba, alam ni Sir Derek na may masamang nangyayari dito? Kaya nga aalamin natin, di ba? Doon tayo banda sa mayayabong na damuhan. Walang makakakita sa atin doon. Ayun oh, may bangka na naman. 10:00 na ng gabi. Pero bakit kailangan pa nilang mamangka papunta rito sa isla? May mga dala silang sako. Tingnan mo, dinilaan pa ng lalaki yung braso niya. Hindi ako nagkakamali. Dugo nga yun, Benji. Oo, ayun. May lumabas pang ulo sa sako. Sigurado akong tao ang nasa loob nun. Pero bakit nila ginagawa yun? Hindi lang dugo ang pinubuhos nila. Pati katawan, isinasama nilang inililibing sa pundasyon ng tulay. Alam mo bang naikwento na dati yan ni Lolo sa amin? Akala ko nga, katang-isip lamang. Totoo palang inililibing nilang bangkay ng tao sa paggawa ng malalaking gusali at mga tulay para gawing alay. Sa gayon ay tumibay at para proteksyonan ng kalikasan. Pero kung substandard naman ang paggawa, kahit na ilang dugo pa yan at katawan ng tao ang ilibing, masisira pa rin naman. Tingnan mo, sinipsip ni engineer na yung dugo mula sa putol na kamay. Hindi kaya mga aswang sila? Benji, ang bato sa kwintas mo, parang lumiliwanag. Takpan mo, baka makita nila tayo rito. Umalis na muna tayo. Mag-isip tayo ng paraan para matigil ang kahibangan ng mga walang hiyang mga taong yan. Mga asal hayop o aswang man sila, wala silang karapatan na pumatay. Lalo na sa mga naninirahan dito sa isla. Paano natin mapapaniwala ang mga taga-isla na mga aswang sila? Baka gamitin lang nila ang pera nila para baliktarin tayo. Hihingi tayo ng tulong kina Kapitan. Dahan-dahang naglakad ang dalawa nang biglang may humarang sa kanilang harapan. Muntik nang mapasigaw si Anika nang biglang takpan ni Benji ang kanyang bibig. Oh, bakit nandito ba kayo? Anong oras na? Nainitan kasi kami sir. Kaya naisipan naming maligo sa dagat. Alam nyo na, malinsangan ang panahon kaya masarap magpalamig. Tapatin niyo nga ako. Sino bang bakla sa inyong dalawa? Bakla? Naku, wala ho ah. Lalaking lalaki ho kami, sir. Nahalata ko na kasi kayo eh. Ang lambing niyo minsan. Minsan naman parang aso't pusa nag-aaway. Ganyan lang talaga kaming magkaibigan. Di ba, tol? Ay sige sir, alis na po kami. Nawala na po ako ng ganang maligo sa dagat. Bigla na lang akong gininaw.
Ang lamig ng ihip ng hangin. Tayo na, Nick. Nanginginig na ako sa lamig. Sandali, may gusto ba kayong sabihin dalawa? Po? Wala po. Kanina ko pa nadidinig ang bulungan nyo eh. At may nadidinig akong boses ng babae. Namamaos kasi ako, sir. Kaya siguro nag-iiba ang boses ko. Halika, doon tayo mag-usap. Baka may makarinig at makakita sa atin dito. Kinakabahan sina Benji at Anika na sumunod kay Derek sa pag-aakalang nahuli sila nito. Tanging sila lamang ang naroon at malayo sa mga pamamahay. Nagkubli sila sa likod ng puno at muling nag-usap. May napapansin din ba kayo rito? Ilang beses na rin ako nagmamanman eh. Kakaibang kinikilos ng mga tauhan ni Engineer. Ano ho bang napapansin nyo, sir? Unang beses ko makatrabaho si Engineer Rene. Pero parang may tinatago siyang kaduda-duda eh. Maraming bawal pagsapit ng gabi. At tanging sila lamang ang dapat na magtrabaho. Nakita ko siya kagabi na may iniinom. Hindi alak o tubig eh, kundi sariwang dugo. Ganon din yung mga tauhan niya. Ibig sabihin, hindi ka nila kakampi? Kagaya niyo, tauhan niya lang din ako. Tagasunod ng mga utos niya. Ipaparating! Magtago tayo! Mahigpit na hinawakan ni Benji ang nakuha nitong bakal kung sakali na sugurin sila nito. Nandilat ang kanilang mga mata nang maninag na tila ba'y mukhang mababangis na mga aso ang wangis ng mga tauhan ni Engineer. Namumula ang mga mata na handang pumatay. Naamoy ko may nagtatago rito. Halughugin niyo ang paligid. Utos ni Victor na kanang kamay ni Engineer. Hindi sila makapaniwala na aswang ang mga kasamahan nilang nagtatrabaho sa construction site. Biglang napasigaw si Anika nang may humablot sa kanya. Bakit nandito pa kayo? Hindi ba sinabi kong pumasok na kayo sa barracks? Nagpapahangin lang kami. Masama ba, Engineer? Nagpapahangin o nagmamanman? Ilang beses kong sinabi na ayokong sinusuway ang patakaran ko. Akala niyo ba hindi ko alam na kanina pa kayo nakatingin sa amin? Maliligo sana kami sa dagat. Wala kaming alam sa pinagsasabi nyo. Umahimik ka, sinungaling! Inutusan ng aswang na Engineer ang mga tauhan nito na dalhin sa ilalim ng ginagawang tulay ang dalawa habang si Derek ay pinaiwan niya. Hoy! Taong kuyukot ang muka! Bitawan mo kami! Anong gagawin niyo sa amin, ha? Ilalagay sa mixer kasama ng semento. Gusto niyong matulad kay Mitoy at sa dalawa pang trabahador ng pakialamero, ha? Pwes, magiging haligi kayo ng tulay na ito. Mga walang iya kayo! Pakawalan niyo kami! Naubos na ba ang pera na para sa materyales? Kaya pati tao magiging sangkap niyo sa paggawa ng tulay? Kayo pala pumatay kay Mitoy! Hindi na kayo naawa sa isang dosenang anak nun? Isusumbong ko kayo sa mga boss na kontraktor kapag nakatakas kami rito! Unggong, wala silang pakialam sa mga dukhang kagaya nyo. Dahil ang importante sa kanila ay limpak-limpak na salapi. Kahit ilang tao pang mamatay, hindi yun makakaapekto sa kanila. Sapagkat ang pagpapayaman ang siyang pangunahing prioridad nila. Kahit anong sigaw nila ay hindi nadidinig ng mga kasamahan nilang nasa barracks. Dahil sa pagod ay mahimbing nang nakatulog ang mga ito. Dagdagan pa ng napakaingay na mixer ng semento kung saan inihahalo ang dugo at katawan ng mga pinapatay ng mga aswang. Mga wala kayong puso! Mga animal! Aray! Aray! Nasasaktan ako! Ano ba? Babae ka? Bitawan mo siya! Isa kang duwag kung pati babae sasaktan mo! Abay nag-anyong lalaki ka pa, ha? Akalain mo, pinasok mo pa ang trabahong ito. O bakit? May reklamo ka? Ikaw nga anyong hayop at asal hayop ka pa. Hindi naman ako nagre-reklamo Pakawalan mo na kasi ako! Akala mo ba'y maaawa ko sa'yo? Kahit kailan hindi ako nakakaramdam ng awa. Dahil ang importante sa amin ay makalasap ng sariwang dugo bago ibaon kayo sa tulay na ito. Mga sakim! Mga animal kayo! Pinagkatiwalaan kayo ng mga tao. Pero ito lang ang gagawin nyo. Siguro yung mga kontraktor, mga aswang din katulad nyo. Mas masahol pa sila kaysa sa aming mga aswang. Kami, mga dugot laman ang aming kinukuha. Sila, mga pinaghihirapan yung mga tao na kahit na 1 sentimo ay gusto nilang angkinin dahil wala silang pakialam kahit gumapang man kayo sa hirap.
Mga ganit din mga politiko na akala nyo'y nagmamalasakit sa inyo. Ngunit ang totoo sila rin ang nagpapahirap sa inyo. Ginawa itong tulay na ito upang may makuha silang porsyento. Siyempre, nakikinabang din kami. Nagkaroon ng pagkakataon si Benji na madampot ang bakal na kanyang nabitiwan. Kaya't hinambalos niya yun sa aswang na humahawak sa kanya. Sinipa rin niya ang aswang na nasa kanyang harapan, kaya't pumasok yun sa mixer ng semento. Anika, halika na! Tumakas na tayo rito! Saan kayo pupunta? Tatakas kayo't hayaan niyo mamatay itong si Derek? Hoy, engineer! Hindi ka lang mukhang pera! Demonyo ka pa! Bitawan mo si Sir Derek! Dahil ikaw ang nababagay na isemento! Tumakas na kayo, Benji! Hayaan niyo na ako rito! Benji, tingnan mo! Ang bato sa kwintas mo! Parang lumiliwanag na naman! Tila ba'y kusang gumagalaw-galaw ang katawan ni Benji upang sugurin ang mga kalaban. Animoy sumasayaw siya habang nakikipaglaban sa mga aswang. Yun ay dahil sa tulong ng batong mutya ng rambutan. Anong nangyayari sa kanya? Parang nawawala na siya sa kanyang sarili. Sige, Benji! Sugurin mo sila! Para makita nila ang hinahanap nila! Anong tinutungangan niyo riyan? Patayin niyo ang loko-lokong lalaking yan. Mapupurnada pa ang mga plano natin dahil sa mga pakialamerong to. Kumuha ng 2x2 si Anika at hinambalos yun si engineer na aswang. Kaya't nabitiwan ito si Derek na nooy may saksak sa tagiliran ng manlaban ito. Ha? Babae ka, Nick? Mamaya ko na po ipaliliwanag sa inyo, sir. Focus muna sa mga kalaban! Akala niyo ba'y makakatakas kayo rito, ha? Pwes nagkakamali kayo. Dahil sisimutin ko ang dugo niyo bago kayo ilibing. Ikaw nga ang dapat na ilibing at paikutin hanggang sa magsawa ka! Aray! Aray! Bitiwan mo ang pako, animal ka! Ang payat mo pero ang lakas mo! Tutulungan ko kayo. Hindi pwede makatakas sa mga walang hiyang aswang na yan. Perwisyo sila sa mga tao. Humingi ng tulong si Anika sa mga manggagawa na naroon sa barracks. Ganun na lamang ang pagkagulat ng mga ito nang makitang duguan na si Derek. Kailangan ko makatakas dito. Mga walang hiya! Tatakas ka pa talaga, ha? Bumalik ka rito! Dahil susunod kitang ipasok sa mixer ng semento, katulad ng mga tauhan mo! Nakita ng mga manggagawa na dumaan ang engineer na aswang sa barracks, kaya't sinundan nila ito upang tugisin. May mga kasamahan pa siya tumatakas! Kailangan sila mahuli bago pa sila makapanakit sa mga taga-isla! Nag-aalala ako kay na Tatay at June. Baka saktan sila ng mga aswang na yun. Sige na, hayaan niyo na ako rito. Kaya ko ng sarili ko. Malit na sugat lang naman tong natamo ko eh. Nandito naman po si Mang Ben. Hahabulin lang po namin ang mga nakatakas sa mga aswang. Tumango bilang tugon si Derek at kumaripas ng takbo sina Anika at Benji. Sa tulong ng mutya na tanga ng binata, ay itinuturo nito kung saan ang direksyon ng kalabang aswang. Kanya-kanyang kuha ng maaaring gawing sandata mga manggagawa upang tugisin ang aswang. Napadaan sila sa bahay ni Aling Lorna. Bumagsak pa ang bubong nito dahil tumalon doon ang isang aswang. Mabuti na lamang sa bandang sala yun, kaya't hindi siya nasaktan. Ay, ano ba yan? Ano nangyayari? Katapusan na ba ng mundo? Aling Lorna, pakiusap! Puntahan niyo si Sir Derek! May sugat po siya! Hinahabol namin ngayon ng mga aswang! Aswang? Sinaktan nila si Pogi! Sige, pupuntahan ko siya kaagad! Bakit may mga aswang? Saan naman nanggaling ang mga yun? Mamaya ko na ipaliliwanag! Basta puntahan niyo na siya! Natatarantang tinungo nito ang barracks habang tinatanaw ang mga manggagawang humahabol sa mga sinasabing aswang. Parang itinutulak ang mga paa ko banda doon. Ito na siguro ang sinasabi ni Lolo Nonoy na bisa ng mutya ng bato ng rambutan na binigay niya sa akin. Mga kasama, ayun ang engineer na aswang! Benji, mag-ingat ka! Ang lakas talaga ng loob mong kalabanin ako, payatot ka. Saan ba nanggagaling ang katapangan mo? Ayoko lang naman na magpatuloy kayo sa kahangalan nyo. Habang kayo nagpapakasaya sa dugot laman ng mga tao, marami nagdudusang pamilya. Talagang wala kayong pakialam sa mga nararamdaman ng iba. Basta't maisagawa lang ninyo, ako gustuhan nyo. Sisiguruhin kong lahat kayo mananagot sa pangingialam niyong to. Papatayin ko kayo.
Kagaya ng ginawa ko sa mga kasamahan ninyo. Kayo ang dapat na managot dahil labag sa karapatan pantaong ginawa nyo. Nayayamot na tinatanaw ni Anika ang kalaban, kaya't dumampot siya ng bato at inihagis yun sa nagsasalitang aswang. Sinong bumoto sa akin? Aray, sakit ang ilong ko. Ang dami mo pang sinasabi. Ang dapat sa'yo, patahimikin. Hiniling namin na magkaroon ng tulay sa isla patungo sa bayan. Ngunit kung ang kapalit nun ay maraming buhay ng tao, mas gugustuhin ko pang magtiis na sumakay sa bangka. Ginagamit niyo ang kahinaan ng mga tao para lang makapanlamang. Buwisit na tomboy ka! Hindi siya tomboy! Ang ganda-ganda kaya ng mahal ko! Sinugod ng aswang si Benji, ngunit matulin siyang nakailag. Dahilan na napasubsob ito sa damuhan. Nagkaroon ng pagkakataon si Anika na hampasin ng tubo ang ulo nito. Ngunit tila hindi man lamang ito natinag kahit nasugatan na. Grabe! Ang tibay ng bungo mo ah! Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nababasag ang ulo mo! Akala nyo talaga basta-basta nyo lang ako mapapatay? Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako matatalo. May lahi ka bang immortal? Kung hindi ka man namin mapapatay, ihalo ka na rin namin sa semento para mas tumibay ang tulay na gawa nyo. May ribulto mo pang isang magaling at mapanlinlang na engineer. Muli itong tumayo at hinila ang paa ni Anika. Dahilan na mabuwal ito sa kanyang kinatatayuan. Patuloy na inahambalos ng dalaga ang ulo nito. Ngunit tila ba'y hindi ito nakakaramdam ng sakit. Bitawan mo siya! Tigas-tigas ng bungo mo Etong sa'yo! Leg ko! Hindi ka mamamatay sa paghahampas. Sigurado ako na mamamatay ka kung puputulin ko yung ulo mo. May nakuhang palakol si Benji mula sa labas ng bahay na kanilang nadaanan. Kaya't paulit-ulit niyang tinaga ang leg ng engineer na aswang hanggang sa maputol niya ito. Gumulong-gulong pa sa lupa ang ulo nito na nooy kumukurap-kurap pa ang mga mata. Benji, tingnan mo oh! Hindi pa siya namamatay! Lumalakad pa ang katawan niya! Anong klaseng aswang kaya sila? Natatakot ako na makabalikan nila tayo! Hindi natin hayaan na makatakas ang mga aswang na yan. Ngayong alam na ng mga taon tukol sa kanila, malalabanan na natin sila dahil marami na tayo. Benji! Papalapit ang katawan niya rito! Wala kang kapaguran na aswang ka Wala ka na nga ulo, mananakit ka pa! Gamit ang palakol ay tinabas ni Benji ang mga binti nito hanggang sa lumuhod ito sa lupa. Muli niyang inundayan ng saksak ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyan na itong nangisaya at tumigil na sa paggalaw. Ay, napaka-energetic nilang uri ng mga aswang. Ay naku, paano na tayo nito? Wala na tayong trabaho bukas. Lalo na't alam na ni Sir Derek na babae ako. Huwag mo na munang isipin yan. Kailangan pa nating hanapin ang mga aswang na tauhan nitong engineer na to. Ayun si Namang Filimon. May nahuli sila. Tara, puntahan natin. Aray! Tama na yung tanda. Parang mabubutos ang tiyan ko sa ginagawa mo. Galit na galit si Mang Filemon dahil ilang linggo na rin nawawala ang kanyang apo. Hanggang ngayon hindi pa natatagpuan. Sigurado akong isa siya sa biktima ng mga aswang. Kaya hindi na sila kailangan pang kaawaan dahil sa dami ng buhay na pinatay nila. Aray! Tulong mga kasama! Mukhang mahina ang isang aswang na yan. Hindi kagaya ng engineer na makunat. Baka kulang pa ang dugong na inom niya, kaya mahina siya. Sandali. Parang tinuturo ng mutya na pumunta tayo ron. Ang dilim-dilim na ron, Benji. Ako na pupunta doon. Dito ka lang. Sasamahan na kita. Baka mapano ka pa eh. Dahan-dahang lumakad doon sina Anika at Benji. Nadidinig nila na may humahangos na nagkukubli sa talahibana. Hinawi ni Benji mga dahon na tumambad sa kanyang paningin ang aswang na napalukip-kip sa mga talahib. Pakiusap, maawa kayo. May pamilya rin ako naghihintay sa akin. Nagmamakaawa ako. Hindi ako masamang katulad nila. Benji, siya si Marlo.
Yung tumutulong sa atin na tauhan ni Engineer. Pakiusap, tulungan niyo ako. Hindi ko kayang pumatay. Hindi ko sukat akalain na aabot sa ganitong trabaho namin. Hindi pa ako nakakain o nakainom ng dugo ng tao. Pinsan ko si Victor na kanang kamay ni Engineer. Huli ko na nalaman na pumapatay sila. Gusto kong tumakas. Pero sinabi sa akin ni Victor na kung tatakas o magsusumbong ako, ay papatay nila ako ng pamilya ko. Kaya ginawa nila akong aswang. Pakiusap, tulungan niyo akong matanggal ang ipinula nila sa katawan ko. Ayoko maging demonyo katulad nila. Nagsasabi ka ba ng totoo? Baka naman niloloko mo lang kami para hindi ka namin patayin. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala kayo sa akin. Hindi siya nagsisinungaling. Ayon na rin sa binubulong ng Mutyang Gabay. Kailangan niya ng tulong natin. Doon tayo dumaan para hindi tayo makita ng mga tao. Kailangan na magamot siya ni Lolo Nonoy bago mahuli ang lahat. Nasugatan sa paa ang aswang na kanilang tinulungan dahil naapakan nito ang nakausling pako nang biglang may humarang sa kanilang daraanan. Saan kayo pupunta? Abay kumampingan na sa mga taong yan, Marlo. Samantalang mas giginhawa ang buhay ng pamilya mo kung sinunod mo lang mga sinasabi ko sa'yo. Ayoko maging masama katulad nyo. Umalis ka na rito. Hayaan mo ng mga batang ito, Victor. Katulad natin, nagtatrabaho sila upang mabuhay. Hindi makatarungan ng pagpatay nyo sa mga inosenteng tao. Kahit anong gawin mo, isa ka ng aswang at hindi na magbabago yon. Papatayin ka rin ng mga tao kapag nalaman nilang isa kang kalaban. Hoy! Ikaw na kupal ka! Unang araw pa lang ng trabaho, kumukulo na talaga ang dugo ko sa'yo eh. Nararamdaman ko na talagang wala kang gagawing tama. O bakit? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin lang naman kita, katulad ng engineer na makunat. Hindi pa kayo nakukontento sa pangungurakot. Pumatay pa kayo. Inilabas ng aswang ang mahaba nitong dila upang sugurin si Benji. Ngunit binato siya ng tubo ni Anika. Dahilan na tamaan ito sa pisngi. Nadagdagan ang galit nito. Kaya imbis ng binatang sugurin, ay si Anika ang tutusukin nito ng mahaba at matulis nitong dila. Ngunit humarang sa harapan ng dalagang aswang na kanilang tinulungan. Kaya't sa tiyan nito tumusok ang matalim na dila ng kalabang aswang. Umalis na kayo, Benji. Ako nang bahala kay Victor. Hindi ka namin pababayaan, Marlo. Labahe ka! Pati pinsan mo! Gusto mong patayin, Victor! Kayo may kasalanan ng lahat kung bakit umabot sa ganito. Papatayin ko pati pamilya nyo. At hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nauubos sa islang ito. Yun ay kung papayagan ka namin na makaalis pa rito sa isla. Inulungan ng mabait na aswang ang magkaibigan upang kalabanin ang aswang na si Victor. Hinawakan nito ang dila ng kalabang aswang upang hindi na makatakas. Benji! Hatawin mo na siya ng palakol habang hinihila ni Marlo ang dila niya! Eto na nga oh. Makunat rin to. Katulad ni engineer. Tuloy mo lang! Hanggang sa maputol ang katawan niya! Tumigil ka, payatot! Nandidilat pa ang mga mata ng kalabang aswang dahil mahigpit na hinihila ng kapwa nito aswang ang kanyang dila habang paulit-ulit na binabaw ng matalim na palakol sa kanyang binti. Kahit naputol na ang kanyang paa, ay maangas pa rin itong nakakalakad sa pamamagitan ng tuhod nito. Pambihirang aswang sila! Hindi basta-bastang namamatay! Nakakalakad ka pa. Tingnan ko lang kung kaya mo pang gagawin ko sa'yo. Pinutol ni Benji ang kanyang braso, ngunit nagagawa pa rin itong gumalaw. Naanimoy manikang pinutol ang paa at mga kamay. Hanggang sa tuloy niya nang pinutol ang ulo ng aswang, dahilan na bumagsak ang katawan nito sa lupa. Kailangan talagang chop-chopin pa siya para mamatay. Ang hirap nilang matalo. Tara na. Dalhin natin siya kay Lolo Nonoy. Salamat. Pero baka magalit ang mga kababayan nyo kapag nakita nilang tinutulungan nyo ako. Tinulungan mo rin naman kami Kaya tayo na. Bago pa may makakita sa atin dito. Bubuhatin na lang kita sa likod ko para hindi ka na mahirapan. Mukhang malalim yung sugat mo eh. Kinuha ni Anika ang palakol na hawak ni Benji
at nakiramdam sila sa paligid habang tinutungo nila ang bahay ni Lolo. Nagising ang matandang manggagamot dahil sa sunod-sunod na katok sa pintuan. Pagbukas niya ay nakita niya sina Benji kasamang dugo ang lalaki, kaya't dali-dali niya itong tinulungan na pumasok sa kubo. Lolo, pakiusap po. Gamutin niyo po siya. Ginawa siyang aswang ng mga kasamahan niya. Iniligtas rin po niya ako mula sa mga kalabang aswang. Meron po siyang sugat sa tiyan, Lolo. Ginamot ni Lolo ang aswang na tumulong sa dalawa. Sinabi rin ng matanda na maaagapan pa ang pagiging aswang nito dahil hindi pa naman lubusang lumaki ang sisiw na ipinunla sa kanyang katawan. Pinakain siya ng tinadtad na bawang at luya ni Lolo hanggang sa magsuka siya. Ilang sandali humilab ang tiyan niya at nailabas niya ang malapot na likido na may kasamang mabalahibong bilog na kasing laki ng holen. Sinabi ng matanda na mabuti na lamang at hindi pa dumarating ang 22 araw upang maging ganap siyang aswang. Ang baho! Parang imburnal! Yan na palang itsura ng pinupunla ng mga aswang. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Ginagamot na naman ni Lolo ang mga sugat niya eh. Mga walang hiya talaga ang mga kasamahan niya. Lalo na yung Victor na yon. Pati pinsan niya, hindi pinalampas sa kawalang hiyaan niya. Ay, si Sir Derek, kailangan din niyang magamot. Nasugatan din siya eh. Nando naman si Aling Lorne. Natitiyak kong hindi niya yun pababayaan. Benji, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin ha. Sa pagliligtas mo sa akin at hindi pag-iwan sa oras ng kagipitan. Siyempre walang iwanan. Baby loves kita eh. Paano ba yan? Maghahanap na naman tayo ng trabaho bukas. Dahil natitiyak ko na mahihinto ang construction ng tulay. Ayos lang. Magtitinda na lang ulit ako ng mga bag sa bayan. Inaumagahan ay bumalik sila sa barracks. Nadaanan nila ang mga nag-uumpukang mga tao dahil nahuli ng mga taga-isla ang mga aswang. Pinuntahan nila si Derek upang kumustahin. Ganun na lamang ang tawa ng dalawa nang makita na tila batang paslit na inaalagaan ni Aling Lorna ang lalaki. O di ba sinabi ko na sa'yo na basta si Aling Lornang nandyan, alagang-alaga talaga siya. Oo nga eh. Oh, nandiyan na pala kayong dalawa. Kumusta na kayo? Ayos lang po sir. Aba, mukhang magkaka-love life na si Aling Lorna. Kinikilig pa ito habang nakaupo sa tabi ni Derek. Sinabi ni Anika sa foreman na nagawa niyang magpanggap bilang lalaki dahil sa kagustuhan na makapagtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Isang buwan na nahinto ang pagpapagawa ng tulay dahil sa nangyari. Hindi naglaon ay bumalik ang pagpapagawa ng tulay at mabait ang pumalit na engineer. Hindi na muli nagtrabaho si Anika bilang construction worker, kundi kumuha siya ng pwesto sa bayan upang doon ilagay ang mga nagawa niyang iba't ibang produkto na gawa sa abaka na tinangkilik naman ng mga tao. Hanggang sa makapagpatuloy siya ng pag-aaral at tuluyan ang gumaling si Manggorio na kanyang ama. Mas naging malapit sila ni Benji hanggang sa sinagot niya ang binata bilang kasintahan. Samantalang sila Lorna at Derek naman ay nagkamabutihan. Bagamat hindi man pinagpala sa pisikal na kagandahan ng babae, ay may mabuti naman itong kalooban na siyang nagustuhan ni Derek sa kanya. Nagpatuloy ang pagpapagawa ng tulay at naging payapa ang isla. Wala nang napapabalita na may nawawalang mga bata at mga tao. Nakagagawan ng mga kontraktor at engineer na mga aswang. Wakas.